Magandang araw sa ating lahat. Sa mga viewers ngayon, humihiling po ako ng suporta bilang pag-like and share ng videong ito. At panoorin na rin ang mga YouTube ads. Halina't atin nang panoorin ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay mapapanood po ninyo ang palatuntunan ito sa ganitong oras ng gabi. Aabutin po tayo ng umaga sapagkat magpapasimula tayo ng 11:30, hopefully, at natatapos tayo ng 1:00. Ito pong palatuntunan ito ay sinusubaybayan ng marami nating kababayan mula pa noong mayroon na pong mag-aanim na taon ng nakalipas sa telebisyon at meron na pong maglalabing-limang taon ito sa mga himpilan ng radyo. At kami po ay naniniwala na ang pagtatanghal ng ganitong palatuntunan ay makatutulong sa ating mga kababayan na naghahanap ng katotohanan at kumikilala sa banal na kasulatan. Ngayong gabi bilang kauna-unahang pagtatanghal, ibig ko pong bigyan ng pansin ang isang kritiko o isang criticism na ipinupukol sa palatuntunan ito ng mga pastor ng mga born again at ng iba't ibang grupong nagsasabing sila raw ay Kristiyano. Di umano ang palatuntunan ito ay walang pag-ibig sapagkat ito po ay nagbubulgar ng mga katiwaliang pangrelihiyon. Sinasabi ng ating mga kaibayo na pagkaraw nangangaral ka, kailangan wag mong pupunahin yung iba. Ang ipangaral mo na lang daw yung iyong sariling dapat na ipangaral at pabayaan mo yung iba sa kanilang ginagawa. At ito raw ay ating ginagawa dahil wala raw tayong pag-ibig kung tayo pumupuna sa pagkakamali ng iba. Gumagamit pa sila ng mga talata sa Biblia na hindi raw dapat humatol upang huwag kang hatulan. At yan po ay napakalakas ng pagtitiwala ng kanilang mga miyembro na tama ang kanilang mga pagpapakahulugan sa sinasabi ng kasulatan. Ibig ko po ang gabing ito ay gugulin sa tulong ng Diyos sa pagsasaliksik sa Biblia kasama ninyo kung talagang ang diwa ng pag-ibig na sinasabi ng kasulatan ay huwag kang pupuna sa iba, huwag kang hahatol sa iba, at manahimik ka sa nakikita mo na diferensya ng iba. Naalala ko tuloy ang nangyari kay Flor Contemplacion na isa nating kababayang sinawimpalad sa kamay ng isang brutal na pamahalaan na kanyang pinaroonan. Ngayon po ay maraming lumilitaw na concern di umano sa ating mga kababayang gaya ni Flor Contemplacion. Pumipicture na ang isang malaking grupo ng samahan na nakikialam na hindi naman nakialam ng nakaraang mga panahon. Maaari kaya nakikialam sila, meron silang political interest tungkol sa bagay na ito. Ngayon, lumalabas ang sari-saring pagpuna hindi lamang sa pamahalaan Singapore, kundi naman pati sa pamahalaan Pilipino, mga kababayan. At ang pagpunang ito sinasabi nilang hindi masama sapagkat sa pagpunang ito, lumalabas ang dapat na katarungang hingi o hinihingi ng kaso ni Flor Contemplacion. Dito ko po gustong buksan ang tema na aking ibig ipaglingkod sa inyo ngayong gabi. Yung bang pagpuna sa pagkakamali ng iba? Yung bang pag-atake sa pandaraya ng iba? Yung bang paghatol na mali ang ginagawa ng kapwa? Ito po ba'y kawalan ng pag-ibig? Gaya ng sinasabi ng mga Pentecostal at ng mga born-again groups? Alamin po natin ito at saluhan ninyo kami sa 1 oras at kalahati ng ating pagtatanghal ngayong gabi hanggang mamayang umaga. Una po ang ating gustong pagtuunan ng pansin, yung salitang tinatawag na pag-ibig. Meron pong pag-ibig kasing itinuturo ang kasulatan na palagi ko hindi nauunawaan itong karamihang born again na mga pastor. Hindi ho yung mga miyembro ang aking tinutukoy. Yung mga pastor na nagpapakunwaring tagapagturo ng kautusan at ng ebanghelyo na hindi nalalaman yung sentido ng ebanghelyo na kanilang daladala. Pakinggan niyo po kung ano ang kahulugan sa Biblia ng tinatawag na pag-ibig
na itinuro ng ating Panginoon. Dito po sa unang Korinto Kapitulo 13, meron ganitong pahayag sa versikulo 4, akin pong babasahin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nag-uugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayamot. Hindi inaalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Ang isa pong katangian ng sinasabing pag-ibig na bibliko, yun yung sinasabi ni San Pablo, na ang pag-ibig ang wikay hindi nagagalak sa kalikuan. Hindi siya pwedeng makiisa dun sa kalikuan. Nakikigalak siya sa katotohanan. Pagkalikuan, ang pag-ibig na sinasabi ng Biblia ay hindi po pwedeng makisang-ayon doon sa kalikuan. At kung hindi siya pwedeng makisang-ayon sa kalikuan, yung kalikuan ay kanyang pupunahin, itutuwid. At yung kalikuan ay nanaisin niyang maalis. Yun ho ang katangian ng sinasabing pag-ibig na nasa Biblia. At kung talagang Biblia po ang ating pagbabatayan, ang isa po sa mga intensyon ng pagkakasulat ng Biblia, itong sinasabi ni San Pablo sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3 at versikulo 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kung mapapansin ninyo, ang sinasabi ng talatang ito, mga kababayan, yung mga banal na kasulatan ng wikang kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan. Saan? Sa pagtuturo. Yung pagtuturo tinutukoy, yung pagtuturo ng doktrina ng Biblia o ng Ebanghelyo. Pwedeng pakinabangan ito ng isang gumagamit na kasang-ayon ng kalooban ng Diyos para magturo for instruction. Hanggang doon lang ho ba? Tuloy natin ang basa. Sa pagsansala, sa pagsaway, doon hindi ito ginagawa ng ibang mga mangaral. Yung sumansala at sumaway. Alin ho ba ang sinasansala? Hindi ho ba yung mali? Yung liko. Alin ho ba ang sinasaway? Hindi ba yung mali? At yung liko. Maraming mga mangaral ngayon pretending to be preachers of the gospel na hindi pumupuna ng mali at ng liko. In fear na yung kanilang ipupunay bumalik sa kanila. Yan po ang dapat yung mapansin. Kaya sila hindi pumupuna ng liko sa mga religious groups at sa mga religious preaching, dahil meron din sila nung liko hindi sila naglalakas loob na yan ay punahin sapagkat alam nilang meron din silang mga maibabalik na pagpuna sa kanila. Sa pamamagitan nito, they are not faithfully abiding by what the intention of the scriptures is meant for. Na ang sabi sa Biblia ay ang mga kasulatan mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Pagka po walang magsasansala at walang sasaway sa isang tao, alam po ninyo, lalabas magpapatuloy yung masama pag hindi mo sinasaway. Kung meron kang isang anak na bago pa lang nagkakaisip, may ginagawang hindi tama at hindi mo sinaway, it's tantamount na pinababayaan mo yung batang maligaw ng landas. Ganon din naman pagdating sa relihiyon. Kailangan po ang pagsaway. Kaya nga ang isa sa intensyon ng pagkakasulat ng banal na kasulatan para gamitin sa pagsansala at sa pagsaway. At pakinggan nyo ang pakilala ng kasulatan dito sa isang talata ng Kawikaan sa 27 at 5, ganito po ang ating mababasa. Maigi
ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis. Ano po ang sabi rito ng banal na salita ng Diyos? Maigi ang wika, yung saway na hayag. Ayon, kagaya po ng ginagawa ng palatuntunan ito for the last 14 or to 15 years na ito po'y nasa himpapawid. Yung pagsaway sa mga ginagawang kamalian sa pananampalataya. Sapagkat yun ang sabi ng prescription ng Biblia. Maigi ang saway na hayag. Hindi yung talikuran, kagaya ng ginagawa sa atin ng iba't ibang grupo. Sa kanilang pag-counter sa ating mga saway, sa talikuran meron silang paninirang personal, miski sa mga bus, yung mga nanghihingi ng pera sa mga bus na yan, sa mga palengke na yan, kung yan ay ating pong pinupuna, ang ginaganti sa atin yan is yung mga pagsasalita nila ng laban sa ating personal sa mga lugar na kanilang pinaparoonan. Hindi nila mapangahasang ito'y sagutin sa kanilang TV program. Kundi, ginagawa nila ang pagsagot sa atin, paninira sa iba't ibang mga kaparaan ng patago. Sabi ho sa Biblia, maigi ang saway na hayag. Gaano ho kaigi yung saway na hayag? Kagaya ho ng sugat na nalilikha ng isang kaibigan. Siyempre, kaibigan, meron kayong intimacy. Merong kaibigan na nagsasalita ko minsan ng ikasasakit ng kalooban mo. Sapagkat totoo, napakabuti nun. Sapagkat ang nagbibigay noon ay isang kaibigan. Kaysa sa halik ng isang kaaway. Pagkahalikan ka, pupurihin ka ng isang kaaway, delikado yon. Sabi nga ni Balagtas pagka lalapit sa'yo mayroong ngiti, nakalimutan ko na lang yung sinabi ni Balagtas. Ikaw kay kaiingat at kaaway na lihim. Kaya ang sabi ng salita ng Biblia, maigi yung saway na hayag kaysa sa pag-ibig na natatago o nakukubli. Ang tunay na pag-ibig, hindi mo ikinukubli yan. Love is an expression of compassion, is an expression of sympathy, is an expression of masasabi nating pagmamalasakit. Kaya yung tunay na pag-ibig, mga kababayan, ginagawa yun, inihahayag yun. Hindi po kinikimkim yun sa kalooban ng isang tao. Gayon yung saway na hayag, hindi ho itinatago yun. Inihahayag yung tapat na sugat ng isang kaibigan. Yung ginagawang sugat ng damdamin ng isang kaibigan, napakabuti nun kagaya ng isang saway na hayag. Kaysa sa pag-ibig na nakukubli. Hindi kasi masasabing pag-ibig yung ikinukubling pag-ibig. Ang pag-ibig may manifestasyon. Mayroong mga gawa na kaakibat ang tinatawag na pag-ibig. Yung agape na sinasabi sa Griego, yung pag-ibig na yon ay isang bagal na pag-ibig na pagka mali ay pupuna yon. Pagka hindi tama, magsasalita yon. At pagka hindi tama, sasansalain nun. Yan po ang layunin ng ating pagtatanghal. Kaya kami naman ay natutuwa sapagkat meron tayong mga kababayang nakakakita o nag-appreciate sa ating ginagawang ito. Isa pong liham mula kay Mrs. So ng Hema District sa New Manila, Quezon City. Ang ibig kong bigyan ng pansin sa gabing ito at ibig ko po malaman ninyo na kung kayo liliham sa atin, ang atin pong address ay ipinapla sa ating TV screen. Kung gusto po ninyong mabigyan ng pansin ang inyong mga liham at mga katanungan at anumang uri ng komunikasyong ibig maparating sa amin, inaanyayahan namin kayong lumiham sa amin at ikagagalak po namin paglingkuran kayo sa islat na ito ng Ang Dating Daan. Meron po tayong regular na pagtatanghal ng Ang Dating Daan dito sa Channel 13. Yan po yung Lunes alas 3 ng hapon. Kaya po tayo nagkaroon ng pagtatanghal sa gabi sa kahilingan na rin ng ating mga taga-subaybay na hindi nakakapanood sa atin ng alas 3 ng hapon ng Lunes sapagkat sila'y nasa mga opisina at nasa kanilang mga trabaho. At ito po inilagay natin ang islat na ito para tumugon naman sa mga liham na hinihingi o ipinadadala sa atin ng ating mga kababayan. Ang liham po'y mayroong ganitong sinasabi. Sa iyo, Ginoong Soriano, sumainyo ang katalinuhan at katapangan
na nagmumula sa tunay na Diyos at sa tanging anak ng Diyos na si Jesus. Ako ay isang tagapakinig ninyo sa television tuwing Lunes at ako ay gulat sa katapangan ninyo sa pagsasalita laban sa mga maling doktrina at mga maling leader na gumagamit ng Biblia. Totoong maraming naliligaw at maraming mapupunta sa impyerno sa mga maling leader na ito dahil sa kanilang salita at gawa ay wala sa salita ng Diyos. Sinasabi ko po ito dahil ang dati kong inaatenan na ay masahol pa sa mga ibinubulgar ninyo. Pero ngayon po ay wala na ako dito dahil hindi ko kayang sikmurain ang mga pinaggagawa nila. Wala pong magigising na Kristiyano kung walang lalaban sa mga maling doktrina. Hindi pwedeng manahimik na lamang at pabayaan ang mga pinaggagawa ng mga ito. Ang doktrina nila ay tinatawag na deliverance at sila daw ang pinakamataas sa spiritual at sila ay nasa higher place at kung hindi mo naman sila mapantayan ay lower place ka naman at kung hindi ka makasunod ay you are out of place naman. Ito ay nagpapakita ng mga pagbubukod-bukod. At gaya rin ng sinasabi nyo, ay pera po ang nagpapatakbo dito. Pag malaki ang naibigay mo, ay nasa higher place ka. Meron palang ganun, ano? Maski na ikaw ay nangangalo niya o nagsasama ng walang lisensya ng batas natin. Kasal lang po ito sa kongregasyon, pero ang leader po ay walang lisensya para magkasal. Isa po itong foreigner. 1987 pa po sila dito at ngayon po ay sa Ayala Alabang na nakatira at bago po ang kanilang kotse na nagkakahalaga ng ₱250,000 at ang upa sa bahay nila ay 25,000 pesos a month at ang bayad dito ay for the whole year. Ang leader na ito ay wala naman pong trabaho at ang kanilang kinakain ay galing din po sa mga tao. Talaga pong ganyan, marami yan. At kung minsan po ay sila ay nagde-demand ng presyong dapat ibigay sa kanila, lalo na po kung sila ay lalabas ng bansa. Ang foreigner pong ito ay hindi na nire-recognize sa Amerika dahil po sa iba ang takbo ng isip nito. Mag-asawa po ito, ang babae naman ay materialistic, mamahali ng mga damit at sapatos at gumagastos sa parlor ng malaki para lang sa pagpapabeauty. Galing ho sa ikapuyan. Ang mga tauhan po nila ay nagkakandautang para lang sa may maibigay sa kanila. Takot naman pong umalis ang iba dahil talagang nanggugulo sila kung merong hahabulin sa'yo. Dahil may pera ka o kaya ay may alam ka tungkol sa kanila. Ito po ay ginawa rin nila sa akin. Pero hindi ko po sila tinanggap. At talagang hindi ko sila nirespeto dahil sa kakulitan at pakikialam nila sa buhay ko. Marami po akong kaso sa kanila at sinasabi nga na ako ay nabubuhay sa kasalanan dahil hindi ako nakikiayon sa kanila at sinasabi din po na maraming demonyo ang namamahay sa akin. Nagtawa lang po ako dahil wala na silang masabi kundi may demonyo raw ako. Ang lagi pong nangyayari sa kongregasyon ay ito ay ang tinatawag nilang deliverance. It means casting out devils. At kailangang magkanda suka-suka ka para masabing umalis na ang demonyo sa iyo. Pero magtataka ka dahil every week ay ginagawa nila ito. Di ibig sabihin ay nandoon pa ang demonyo. Kaya hindi matapos-tapos at maubos-ubos ang mga demonyo sa mga ito. Bawat kilos po o salita ng tao na hindi nila magustuhan ay sinasabi nilang may demonyo at pati po ang panahon ay may kahulugan sa kanila. Sa madaling salita ay puro demonyo ang makikita at binabanggit nila. Saan na po ang good news dito? Kung magsalita ka naman tungkol sa Diyos, ay pinipigilan ka. Nasasabi ko po ito dahil ako po ay isa ring tagapagsalita sa salita ng Diyos. Preacher. Binitawan ko ang posisyon na iyon dahil sa takot ko sa Diyos. Ngayon po ay isa lamang akong ina ng tahanan, nagbabantay ng aming tindahan at sa ngayon po ay walang pinupuntahang fellowship. Pero ako po ay patuloy sa sariling pag-aaral ng Biblia. Hindi po ako against sa salita ng Diyos na pinangangaral dahil ito ay buhay.
Pero ang masama dito ay sila mismo ang sumisira dito at hindi nila pinamumuhay. Marami silang mga rules and regulation at pag hindi ka sumunod dito ay wala ka sa high standard nila. Sa tingin po nila, sa sarili nila ay hindi sila nagkakamali. At kung magkamali man sila, isinisisi nila sa tao dahil mga hindi raw ito nag-o-obey kay God. Hindi sila nakikihalo sa basta-bastang tao. Maliban na lang kung mayayaman. Dahil baka raw sila makontaminate. Makapal din naman ang mga sikmura nitong mga nakikisama dito sa mga ito na mahihirap. Kung hindi pa ako umalis sa congregation na ito, ay hindi ko makikita na impyerno pala ang pinatutunguhan ko. Dahil ako din po ay nadala sa maling doktrina nila at nagamit ako. Salamat sa Panginoon dahil may ginawa siya na nakita ko talaga ang kulay ng kanilang kaliskis. Dahil dali-dali po akong nagdesisyon, hindi na ako nagdalawang isip, umalis po ako dito. Maski na ang asawa ko at 2 anak ay umaattend pa rin dito. Sinasabihan din po ako ng asawa ko pero tinatawanan ko lang siya at sinasabi ko na ng diretso na hindi na ako babalik sa kongregasyon na ito. Maski na anong mangyari. Ang hirap po sa ibang Kristiyano ay alam na nila na mali ay nagpapatuloy pa rin. Siguro dahil sa posisyon nila o takot. At ito ay kinalulungkot ko dahil ang impyerno ay totoo at lahat ng hindi sa Diyos at hindi lumaban para sa Diyos ay impyerno ang destinasyon. Tama po yan. Naniniwala po ako na kailangan ng Diyos ang bibig ng tao upang maihantad lahat ng mga katiwalian sa iglesia. Marami pong compromiser, man-pleaser, at selfishness at greediness sa mga Kristiyano. Papaano na po ang mga inosente na walang kamalay-malay na hindi pala sa langit ang pupuntahan nila, ang pagsisisi ba ay sa huli? At sino ang malakas ang loob na hindi yuyuko at luluod sa mga taong nanloloko at gumagamit sa salita ng Diyos para yumaman at masunod ang layo nila sa katawan? Hindi po ba na dapat ito ang maihantad at masabi sa mga tao upang hindi sila maligaw? Kung titignan po ang aral na nasa Bagong Tipan, ay ito po ay puno ng pagpapayo at babala, paghahantad ng mga maling turo, at ito po ay kumpleto kung anong klaseng mga tao ito. At dapat talagang bigyan ito ng pansin mula sa maliit hanggang sa malaki dahil ang sabi sa 1 Corinthians 5:6, a little leaven leavens the whole lump. Hindi ito biro-biro. Napakarami pong mga bagong doktrina ngayon na modern na at sumusunod sa takbo ng mundo. Kaya dapat talaga nating itest ang bawat tatayo at magsasalita ng salita ng Diyos at pag-aralan itong mabuti. 1 John 4:1. Amen. Ito pong kongregasyon na ito hindi sikat dahil kumikilos ito ng patago at dahil na rin nga na hindi sila raw kayang pantayan at hindi sila basta-basta nakikihalo o may ibang basta na lang papasok sa kanila. Gusto ko pong bigyan nyo ito ng pansin at kung gusto nyo pong may malaman tungkol dito ay handa po ako na sabihin ang mga sikreto nito upang malaman na rin ito ng mga tao. Hindi po kasi ito pinapansin ng malalaking kongregasyon. Ewan ko po kung bakit. Para sa akin po, sugpuin na habang maliit pa. Dahil mabilis kumilos ang demonyo at kaya nga itong palakihin kung walang papansin dito. Ang mga tao nito ay nasa 50 na at bawat bahay ng tao ay mahalaga o bawat buhay ng tao ay mahalaga. Hanggang dito na lamang po at naway laging sumainyo ang kalakasang nagmumula sa Panginoon. Lubos na gumagalang, Mrs. So. If you want more information, please write me back. I'm willing to tell you more about it. Ito po ang liham ng isa nating tagapakinig na nakakuha ng ating layunin at intensyon sa pagbubulgar ng iba't ibang katiwalian sa religion. Huwag po kayong matakot, kagaya nitong si Mrs. So. Kaya lang wala po akong sapat na dokumento para sabihin kung anong kongregasyon ang kanyang tinutukoy. Hindi po natin ginagawa kailanman na pumuna ng isang bagay na wala tayong sapat na ebidensya. Kasagutin po natin ang liham na ito. Bigyan muna po natin ng daan ng ating impila. Ako po nagpapasalamat kay Ginoong So na
New Manila, Quezon City, dahil sa kanyang katapangan na umalis sa isang samahang nagpapakunwaring sa Diyos. At alam kong marami pang mga ginang so, misis so, sa ating lipunan, sa iba't ibang mga sektor ng pananampalataya na nagkikimkim sa kanilang kalooban ng mga nakikita nilang katiwalian sa kanilang pananampalataya. Inaanyayahan ko po kayong isulat ito sa amin kalakip ng mga possible documents to prove your criticism or your claim. At kami po'y buong tapang na magsasaimpapawid ng mga gawaing itong lisya ng pananampalataya. Ito po ay pagsang-ayon natin sa sinasabi ng Biblia 27:5 ng Kawikaan. Tandaan po niyo ang talata. Mabuti ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nakukubli. Ang tunay mong pagmamahal sa kapwa ay ibulgar mo yung mali, punahin mo yung mali para huwag siyang manatili sa mali. At yan po ay kinakatigan ng Biblia. Hindi po tayo nag-iisa sa diwang ito. Ito rin ang naging diwa ni Kristo, ni Moises, ng mga apostol, ng mga propeta, na pumuna ng mga kamalian ng pananampalataya at gawaing panrelihiyon. Ang katunayan, ito po yung isa sa mga utos ng Diyos. Pakinggan nyo sa isang talata, nagtataka lang ko dito sa mga nagsasabing born again. Pag pumupuna na ako wala raw akong pang-ibig. Galit na galit sa akin itong mga born again na ito. Hindi nila alam galit na galit naman sa kanila ang Diyos dahil karamihan sa mga pastor yan, mga ipokrito at ipokrita. Pakinggan nyo ang sabi ng Diyos dito. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo yung tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Isa po sa mga kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia, ang sabi ng Diyos sa mga ngaral, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Itaas mo o ilakas mo yung tinig na parang pakaka. Ha? Nandun dapat ka sa broadcast na tone. Itaas mo yung tinig na parang pakaka at ipahayag mo sa aking bayan ang kanilang mga pagsalangsang. Pagka po walang susunod dito na ipahayag yung mga pagsalangsang, abay, kawalan yung sambayanan. Lalo na yung sinasabi ni Mrs. Son na mga inosente na ang ginagawa ng mga pastor ay tinatakot. At hindi ito, Mrs. Son, pinakamasama Hindi itong sinasabi nyo rito sa akin ng shocking Kasi it is being done by a foreigner, allegedly, according to you. Alam nyo, ang mas shocking dito at mas nakakapangilabot dito, hindi lang mga foreigners ang nanloloko sa mga kababayan natin. Mismo ang kapwa natin, Pilipino, ang nanloloko sa atin sa relihiyon. Silang naloko ng mga foreigners at yung napagpupulot nila, katunayan na may talagang pulot lang yan Yung sinasabing, praise the Lord, hallelujah, receive Jesus as personal Lord and Savior. Kanino ba nanggaling yan? Di ba sa abroad? Yung mga phrases na born again Christian, receiving Lord as Jesus as personal Lord and Savior, yung sinasabing personal relationship with the Lord, yung mga expression na hindi kailangan ng religion, kundi ang kailangan ay relasyon, puro galing sa Amerika yan. Galing sa Alemanya yan, na pinagmamana naman dito sa atin, nitong mga local preachers natin, kagaya nitong si Eddie, nitong si Mike, nitong si Crisologon, marami po sila. Yun ang mga pinagmamana nila. Pakinggan mo sila lahat, isa sinasabi, mga miracle, mga healing, yan, namana nila dun sa mga foreigners, na ang layon sa bansa ay lokohin ng mga Pilipino. Hindi lang economically, kundi religiously at most. Kaya po ako, nagdaramdamang kalooban ko mga kababayan na hindi lang mga foreigners ang nanloloko sa atin. Pati mga kababayan natin, kagaya nitong lahat ng palengke pinupuntahan lahat ng palengke, lahat ng mga public places na concentration ng mga tao at ng pera, nandun sila. Yung mga public places na walang masyadong maraming pera, wala sila ron. Wala sila ron. Hindi ba, mayroong mga public hospitals, may mga government hospitals, doon walang pera tao. Nakikita mo ba doon yung mga nagsasabi na yan na sila preacher of the gospel? Wala ron
Nasa sila? Nasa mga malalaking supermarket where people are going intentionally to shop. May pera. Sa mga marketplaces where people go intentionally to spend money. Doon sila nandun. Nasa mga public transport sila. Dahil nagbibigay pa ng mga sobre ngayon. Hindi lang yung labo offering na supot ang binibigay, pati mga sobre. Nandun sila. Bakit doon sa mga lugar na walang pagkakakwartahan doon? Ba't wala kayo ron? If you're really preaching the words of God, and if you are really preaching the gospel, bakit wala kayo ron? Yan ba napapansin ng iba? Hindi. At saang talata ng Biblia masasabi ninyo na yung mga tunay na apostol, dahil nagpapanggap pong apostol yung puno niyan nagaling sa Bisaya siguro wala siyang malokong masyadong marai sa Bisaya, nagpunta rito sa Luzon. Nagpapanggap na apostol. Saan sa Biblia may apostol na lahat ng palengke tinapatan ng supot? Meron ba? Wala po niyan. On the contrary, ang mga alagad ng Kristo hindi gumawa ng ganyan. Pakinggan niyo sa isang talata ng 3 Juan, ganito po ang ating mababasa. Sa versikulo 7, pakinggan ninyo. Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hintil. Kita nyo? Sa paglalakbay nitong mga alagad ng ating Panginoong Hesus, noong una, sa kanilang pagpapalaganap ng Ebanghelyo, nagpunta sila sa mga hintil na walang anumang kinuha sa mga hintil. Alam po natin ang kahulugan ng Gentile sa Biblia, yun yung mga non-believers. Non-members of the Christian congregations are called Gentiles. According to Ephesians chapter 2 verses 11 to 13. Yun ang mga Gentiles, yung mga pagano, non-Christians. Itong mga taong ito, preaching on the streets of the market, na sinasabi nila, street evangelism, kuha ng kuha sa mga Gentiles, hindi nila members yun. Yung lahat ng passers-by doon na matatapat doon sa supot nila, kahit nga prostitute, tinatapatan nun mga kababayan. Kaya, masasabi natin, yan, malaking kawalang yan. Napakalaking racket niyan, mga kababayan. Pero pinalalabas nila sa mga write-up, sa mga magazine, that they are martyrs. Na sila raw binubugbog daw sila, they are being mauled, they are being apprehended by policemen. Yan ang kanilang mga daing na sinasabi. Pero hindi ako naniniwala. Bakit? Mahirap mong maagrabyado yung mga tao. Sasabihin mo, silang aapihin sa daan. Ang tatapang mo yan Grupo-grupo yan sa Cubao meron kasi kaming kasamahan nung minsan sa Cubao na may daladalang video camera. Natiyempohang narinig yung kanilang nagpipreach doon, sinisiraan si kapatid na Soriano doon sa Cubao. Ang ginawa nung aming kasama, inirecord. Nung mamataan, bilugbog. Winasak yung camera, sinira yung tape. Ibinlater po natin yan mga kababayan. Kaya lang, wala ho tayong makagilap kahit isa. Dahil doon sa mga bumugbog sa amin, nakasamahan nila mga 120, yung katunayan yung isa namin kasama, nakasakay na sa kotse, binabasag pa nila nung ma-traffic, binabasag pa yung salamin ng kotse. Buti na lang may mga taong bayan na sumaklolo doon sa aming kasamahan. Ganyan nung katatapang yan. Yung isa nilang kasamahan babae, nakunan doon sa may tapat ng coordinating center namin sa San Francisco na nagkakaroling Nakunan ng video, galit na galit, binupukpok yung camera Diba? Pakita mo nga yan, kapatid, na ipakita mo yung ginawa niyang mga tao na yan. Yan po hindi basta maagrabyado na nagpapalabas, kunyari sila yung mga martyr, they're preaching the good news sila raw inaabuso sa daan. Ang sabing gano'n, hindi totoo, basta maaabuso yan, malulupit ho yan, mga kababayan. Nakahandang pumatay, bumugbog yan. Sa kontra sa kanila. Alam natin ang kasaysayan ng samahang yan. Yan ho mga nangungulikta ng mga pera sa daan. Wala namang pinagbabatayan sa Biblia. Hindi na kayo nakaintay sa kapilya na dalhin ng tao ang pera noon. Sa daan, sinalubong nyo na. At yun na ang isa sa mga kapansin-pansin dyan, mga kababayan, na yan ho, pinupuntahan yung mga places of money. Hindi yung places of people. Because if people are their target to evangelize people, kahit saan may people at maraming tao, pupunta sila. O bakit wala kayong mission sa mga hospitals at saka sa mga kulungan? Kasi may tao rin walang pera.
Nasaan kayo? Nasa mga palengke, nasa mga supermarket, nasa mga public transport, where people carry money with them. Yan ho ang masasabi natin. At yan ay obserbasyon natin. Ating opinyon na nakikita sa talagang nanggaganap na pangyayari. Yan po ginawa nilang relihiyon na pagkakakwartahan at hindi katakatakayan mga kababayan sinabi ho ni San Pablo yan sa mga first century Christians o ni San Pedro. Pakinggan niyo sabi ni San Pedro sa first century Christians. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Sino ang ipangangalakal? Yung miyembro. Ang mangangalakal yung pastor, yung mga bulaang propeta, yung mga bulaang apostol. Dito, sa kasakiman ng wika, sa mga pakunwaring salita. Siyempre, aaminin ba naman niyang gagamitin kanya sa kanyang negosyo? Hindi, siyempre. Pero, sa kasakiman, sa pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. You are the instruments of his negosyo. Yung kanyang mga taga-kolekta, walang kamalay-malay ho yun doon sa greed at doon sa intensyon ng kanilang pastor. Ang alam ng mga yon, sumasampalataya sila. At sila nga nagsa-fasting pa sa kanilang pangungulekta sa daan. Sabi nung pastor pag nangungulekta kayo para effective ang inyong preaching, mag-fasting kayo. Preaching ba yung pangungulekta? Ngayon, pinagpa-fast. Siyempre, pagka-fast, wala siyang merienda, walang tanghalian, walang hapunan. Ayun. Di walang bawas yung nasa supo. Naku, ang dahil kong koleksyon yan, araw-araw lahat ng palengke. Kasuluk-sulukan ng Pilipinas hanggang Mindanao na palengking malalaki. Tiyak na tiyak nandun yung mga tao na yan. Claiming to have 1 million members in the country, which is a big lie. Nasa isang write-up sa isang magazine Sila raw may mga 1 million members in the country. You know, napakalaki. Doon lang magigate ninyo ang sinungalingan itong mga taong ito Nagpapalaki para katakutan sila ng publiko at sila hangaan. Pero di naman totoo. Yung sila meron 1 million baka kahit na 100,000 wala yung mga tao na yan Pero nagpapakulwa rin sila may 1 milyon. Diyan lang magigate ninyo ang kasinungalingan ng pastor ng samahan na nagpapakulwa ring apostol. Hindi naman katakataka yan sapagkat sabi ng Biblia, marami ang wikang magsisisunod sa kanilang mga gawang mahalay. Na dahil sa kanila, napagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan pati nga ho Diyos nalalait ng mga tao Bakit ba naman kaya Diyos ni parang pulubing nagpapalimos? At sabi naman ng mga pulubing talagang pulubi, pati kami kinukumpitensya yung mga nakabarong Tagalog na yan at nakakurbata na yan. Obvious nga naman po mga kababayan, isipin mo. Yung pulubi, gulagol na ng damit. Ito, mga may pabango pa At mga naka-long sleeves pa at mga para bang ahente ng vacuum cleaner. Aba, talaga namang magaganda ang bihis nangungulekta ng kinukumpitensya yung mga pulubi. At nung minsan, doon sa Muñoz Market, meron ho isang pulubi na nadadala, natira kami doon Madalas akong nadadaan doon sa Muñoz Nung minsan, mga 3 or 4 years ago, nakita ko yung pulubi dahil alam ko pulubi talaga yun Nagbibilang ng kanyang napagkalimutan sa isang tabi, tapos nung maibalot na yung kanyang mga abubot doon, tumayo na. Pagtayo niya, lalakad na siya. Siguro sasakay ng po nadaan doon sa nangungulekta ng pastor doon sa daan. Abay, pinapatan pati yung pulubi. Sabi ng pulubi, pinagpalimusan ko hinggan mo pa. Sabi ganon. Diyan ko napatunayan mga kababayan, yung mga tao na yan, talagang pera ang gusto niyan. Hindi naman nila pinakikinggan yung tinitingnan kung nakikinig sa kanila. Sabi nila, evangelization, kung evangelizing, dapat nakikinig yung mga tao. Hindi naman nakikinig, kinukuha mo ng pera. Hindi evangelization yan. Street evangelism, Cannibalism yan. Racketeering. Yan ang tawag ko dyan, mga kababayan. Sapagkat, wala ho yan sa Biblia. Wala kahit isang apostol na ganyan. Yung apostol ni Kristo,
Maaari, kabulaang apostol, mga sinungaling na apostol, yung mga nagpapakunwaring apostol. Pakinggan niyo sabi ni San Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. O, meron mo ba nun? Meron, sinasabi ng kasulatan yun eh. Meron mga impostor, mga nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Yon. Pero yung tunay na apostol, wala kang makikitang apostol na totoong apostol na nasa Biblia na may daladalang isang batalyon, may daladalang supot na lahat ng tao sa daan ay kinokolektahan ng pera. Ang totoo, yung sinasabing offering, hain. Alam niyo mga kababayan, yung hain sa Diyos maselan yan eh. Hindi basta hain, tatanggapin ng Diyos. At hindi basta maghahain, kinukunan ng hain. May mga palatuntunan ho ang kasulatan ng pagtanggap sa hain, mga kababayan. Pakinggan niyo rito ang isang babasahin kong talata. Sa isang talata ng Kawikaan, ganito ang ating matutunghayan sa Kapitulo 15 at versikulo 8. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Ano ho ang sabi ng kasulatan? Ang hain, the offering, ang hain ng masama ay karumal-dumal sa Panginoon. Itong mga taong ito masasabi mo kahit karumal-dumal sa Diyos, tatanggapin nila. Bakit? Hindi naman noon nila kilala yung mga nagdadaan Kung taong masama yun, kung hold-upper yun, kung drug trafficker yun, kung yun prostitute. Basta, they don't care what kind of person is offering the offering. They care for the offering. Precisely what they are after for is the offering. Kaya yung kanilang supot nakalagay doon, love offering. Basta yun kahit sinong nag-offer nun, kahit prostitute, kahit magnanakaw, kahit yun politikong manluloko sa tao, kahit na sino pang tao yun, basta nag-pass by their place, sa anumang palengke, tatapatan nila ng supot. Do they care if the offering is an abominable in the sight of the Lord? It's an abomination in the sight of the Lord? Do they care? Hindi what they're after is the money. Yun ang kanilang target, yung pera. Hindi naman nila kinikilala na kung sino nagbibigay. Samantalang sa Diyos, yung talagang Diyos na nasa Biblia, hindi yung Diyos ng apostol na manluloko. Yung Diyos nang nasa Biblia, ang sabi rito, dalawa itong magkapatid na ito, nag-offer ng offering. Pero hindi parehong tinanggap Pakinggan nyo't basahin natin sandali. Sa Efeso o sa Henesis, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. At nangyari nang lumalakad ang mga panahon, ito'y 4:3 po ng Henesis, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Dadapot hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? Pansinin po ninyo ang sinasabi ng talatang ito, mga kababayan. Kung napansin ninyo, sabi ng Diyos kay Cain, nung hindi tanggapin ng Diyos yung hain ni Cain. Dalawa sila naghain, nag-offering. Sabi ng Diyos kay Cain, kung gumawa ka ng mabuti, hindi ka ba mamarapatin din? Ba't ka nag-iinit, Cain? Therefore, yung paghahain ni Cain, wala pong kalakip na mabuti. Samantalang yung paghahain ni Abel, kaya siya'y natanggap ng Diyos, may kalakip na mabuti. At yun naman precisely ang sinasabi ng Biblia. To offer offering to the Lord, dapat may kalakip na mabuti. Dito sa Hebrews chapter 13 verse 16, ganito po ang ating mababasa. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan.
sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Alino ang kinalulugdan ng Diyos na offering, kagaya ng offering ni Abel? Yun ang wikang paggawa ng mabuti. At ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Saan ho nalulugod ang Diyos? Doon sa abuloy? Hindi ho totoo yun. Nalulugod ang Diyos, doon sa abuloy, nakalakip yung gawang mabuti. Ang sabi ng Biblia, yung paggawa ng mabuti. At ang pag-abuloy, huwag niyong kalilimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Eh itong mga taong ito sa daan, kolektor ng pera sa daan, ito ba pinapansin kung may ginawa kang mabuti o katarantaduhan ng pinagagawa mo? Hindi. Basta't yung pera mo kailangan nitong mga ito. Kaya, they don't care whether your offering is accepted or not by the Lord. They don't care about that. Basta, they will accept your donation. Kahit na ikaw ay magnanakaw, kahit ikaw ay prostitute, drug trafficker, kahit na ikaw ay barumbadong anak, isang abandonadong ama, isang mandarayang politiko, basta't dumaan ka sa tapat nila, tatapatan ka nila nung kanilang offering box or offering supot. Hindi nila iniintindi kung yan tatanggapin ng Diyos o hindi, dahil pera lang naman talaga gusto nila. Yun mo ang ating mababasa sa Biblia. Ngayon, kung sinasabi natin to, bawal kayang ginagawa mo, suryano, hinahatulan mo yung kapwa mo. Hindi mo paghatol ito ng sarili ko. Kundi, gaya nga ng sinabi ni Kristo, mamaya po ipagpapatuloy natin ito. Bibigyan lang po natin ng daan ng ating impil. Balik po tayo mga kababayan. Naiwan ko kanina sa inyo, yung parting pinupuna tayo ng ibang mga religious group na bakit daw natin pinupuna yung kanilang mga ginagawa. Ba't hindi na lang daw natin ipangaral yung atin at pati yung mga pangungulekta nila ng pera sa daan pinupuna natin. Alam po ninyo mga kababayan, meron yung sinabi ang ating Panginoong Jesus dyan na yun ang kanilang ginagamit na instrumento para yung mga miyembro nila pagalitin sa atin. Na tayo raw humahatol, samantalang ang sabi raw ng ating Panginoon, huwag kang hahatol. Para sa kanila, pag tinunan mo yung kanilang ginagawang wala sa Biblia, at hindi kinakatigan ng kasulatan, hinahatulan mo na sila. Ngayon, if you take that like that, palagay mo na, hinahatulan kita. Masama ba naman ang humatol? Pakinggan nyo sa isang talata ng Juan, ganito po ang ating mababasa sa Kapitulo 7 at ang versikulo 24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matwid na paghatol. Dito po ba sa talatang ito mga kababayan, sinasabi ni Kristo bawal lumatol? Iniuutos nga ni Kristo ang bawal na paghatol, yung paghatol ng ayon sa anyo. Kundi, ang sabi ni Kristo, magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Paano po ba yung matuwid na paghatol? Pakinggan nyo dito sa isang talata naman ni Mateo. Kung alin yung matuwid at yung maling paghatol. Sa Kapitulo 7 ng Aklat ni San Mateo, versikulo 1, ganito po ating mababasa. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahila na nasa iyong sariling mata? O paanong sasabihin mo sa iyong kapatid, bayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, at narito ang tahilan ay sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata. At kung magkagay makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Sino ang kausap dito ng ating Panginoong Jesus? Ikaw ikang mapagpaimbabaw. You hypocrite! Ano sabi doon sa hypocrite? Huwag kang humatol para huwag kang hatulan. Ha? Ikaw na mapagpaimbabaw. Bakit ka humahatol? Bakit mo tinitignan ang mata sa puwing ng kapatid mo? Samantalang narito may tahilan sa mata mo. Mas malaki yung tahilan. Yung laba na yun. Puwing lang yun sa kapatid mo. Kung laba yung nasa iyo, hahatol-hatol ka.
pupuna-puna ka. Ang sabi ni Kristo, ikaw na mapagpaimbabaw, alsin mo muna ang tahilan sa mata mo. Kung magkagayo ng wika niya, pag naalis mo na, malinaw na maaalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Kaya pag wala kang puwing, wala kang tahilan, you are free. You are ordained by the Lord na punahin mo yung puwing sa mata ng iyong kapatid. Eh sino po ang ayaw na ng Diyos na humatol? O, pansinin niyo sa inyong screen. Ikaw na mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang puwing o ang tahilan sa iyong sariling mata. O pag naalis mo na, bawal ka pa rin bang umatol? Bawal ka pa rin bang pumuna? Pag naalis mo na, kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo sa puwing ng iyong kapatid. Ano po ang gusto ni Kristo? Huwag kang hahatol dahil mahahatulang ka rin eh. Huwag kang susukat dahil masusukat ka rin. Eh bakit? Eh may puwing ka. You are not worthy to be a judge. Because meron ding something that is to be judged in you. Kaya kailangan, pag ikaw ay hahatol, alisin mo yung puwing sa mata mo o yung tahilan sa mata mo. Ayan ang sabi. At pagka naalis mo na ang puwing sa mata mo o ang tahilan sa mata mo, malinaw ang wikang maaalis yung puwing sa mata ng kapatid mo. Then you're free. Para yung alisin mo yung puwing sa iba. Ganyan po ang ating paniniwala. Pero hindi bawal ni Kristo per se, humatol per se. Bawal na, no? Ipinagbabawal ito dun sa mga may tahilan. Dun sa kumpupuna, ibabalik sa kanila yung ipinupuna nila. Eh sa atin naman, hindi pwedeng ibalik eh. Sige nga, ibalik nyo nga sa amin. Wala kami kinukuhang pera sa daan. Ang totoo, we believe na yung offering is a sacred offering. Hindi dapat manggaling yan sa mga non-believers. Hindi rin dapat manggaling yan sa believers na hindi naman sumusunod sa batas ng Diyos. Gusto kong pansinin nyo, mga kababayan, kahit sa believers, kahit sa sumasampalataya, eh pag may ginagawang hindi mabuti, dapat huwag mong tanggapan ng offering. Eh. Kasi ang sabi sa Biblia, yung paggawa ng mabuti at yung pag-offering o pag-abuloy, eh huwag niyong kakalimutan. Magkasama po yan, di pwedeng paghiwalayin. Ayan. Eh, pinaghiwalay na po yan ng mga pastor ngayon, kahit na sino. Ang totoo nga, kahit lahat ng pagkakakwatay naiisip eh. Isang panyong kapiraso, isang telang katsa, lalagyan ng pangalan daw ng Diyos, bebenta na ng 40 pesos. 35 sa mga member. Ha? Kokopya sa Biblia ng Psalm 92. Mga awit, Kapitulo 92. Lalagay sa isang papel. Nako, bebenta na ng pagkamahal. Siguro di man lang mamumuhunan ng 10 kung ibenta ay 110 eh. So, paano hindi malaking negosyo yan? At yan, katuparan po ng sinasabi sa Biblia. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng 2 Korinto 2:17, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Ano po ang sabi ng mga apostol, mga kababayan? Sabi ng mga apostol, hindi ang wika kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Hindi nga lang salita, pati pangalan ng Diyos na yung gininigos eh. Sabi ko nga sa inyo, lalagay lang sa kapirasong telat, ibebenta na yung tele. Yun daw ang pangalan ng Diyos. Pag ipinatong mo raw yung sa may sakit, gagaling. Bibili ka naman. Ha? Yun, malakas pagkakwartahan yun. Halimbawa, meron 3 milyong miyembro, bibili ng tigi-tigisan panyo na tig 35 pesos. Eh, 35 milyones na. Ha? Meron ng captive buyer eh. Ang tawag ko doon, captive buyer. Bakit? Eh, miyembro yun eh. Eto, sabi ho ni Kristo sa Biblia, doon sa 6 ng Mateo, versikulo 9, pakinggan po ninyo ang sinasabi. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ang sabi niya, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ngayon ho, pinalitan na ito ng mga pastor. Ama namin na nasa langit ka,
Mabili nawa ang pangalan mo. Ayun, hindi na sambahin, mabili na. Bakit yung sinabi binebenta nga eh. Eh, biro nyo, pangalan ng Diyos, ano? Sabi, yun daw El Shaddai, pangalan ng Diyos. Ilalagay yun sa sticker. Bebenta yun. Naku, malakas pagkakitaan yan. Ididikit yan sa mga sasakyan, didikit yan sa mga pintuan ng offices, ididikit yan sa mga pintuan ng bahay. Eh, kung ikaw nga naman ay maraming pera, eh, bibili ka ba ng isa lang? Siyempre, bibili ka marami. Isipin ninyo, mga kababayan, kung halimbawa ikaw milyonaryo, sumasampalataya ka dun sa aral nila, bibili ka nun, mga 10, 20 na stickers, lalagay mo sa office, halimbawa 5 yung iyong, kasi kailangan daw, nandun yung pangalan ng Diyos, 5 sasakyan mo, kaya 10 yun ang ilalagay mo nun. O, naisip po nila lahat yan, kasi yan ay mga paraan ng pagkakakitaan, mga kababayan. Maraming kikitain dyan sa mga stickers na, mga panyo na, mga simple businesses, pero huge ang profit niyan. Kaya nga, hindi natin malaman itong mga ngayon kung ito yung mga prophet or profit makers. Kasi talagang bawat kilos nila, magkakapera sila eh. At ang nagiging sakripisyo, yung nasa miyembro. Yung mahihirap na miyembro, pinagbibilhan ng mamahal na yun ng mga stickers, mga panyo, at kung ano-anong mga paraphernalia ng kanilang religious organization. Itong sinasabi ko ito, mga kababayan, hindi po ito, kasinungalingan, hindi ito invento. Ito'y nakikita natin sa kalakalan ng pananampalataya sa ating panahon. Katuparan lang ito nung sinasabi ng kasulatan na mayroong mga mangangalakal ng salita ng Diyos. Isang kanilang pinagkakakitaan yung advertisement ng kanilang mga abuloy Halimbawa, nagpasalamat. Ilalagay ngayon sa kapilya yung ulat nung nagsipag-abuloy. Number 1 si Pedro. Ang abuloy ni Pedro, 5 milyon. Number 2 naman si attorney. At ang abuloy naman ni attorney ay 4 na milyon kalahati. Kung ikaw si attorney, kalahating milyon na lang pala. Number 1 ka na, ang gagawin mo ngayon sa isang taon iisipin mo malagpasan si Pedro. Dahil SSS ang wika nila. Sulong sa sulong. Kailangan ng pananampalataya mo'y sumusulong taon-taon. Kaya kung ngayon 5 milyon ang abuloy mo, kailangan sa susunod 10 na o 6. Hindi dapat bumaba sa 5 dahil atras. Baka naman atras sa atrasyon. Kasi sulong sa sulong, kailangan daw SSS, sulong sa sulong. Kailangan sumulong ang pananampalataya. Kaya palaki ng palaki. Kaya sa number 3, ang nagbigay ka ng pinakamalaking number 3 ay si Maria. Ang ibinigay ni Maria, 4 na milyon. Tapos, makita mo yung listahan, kahuli-hulihan yung nagbigay ng 10. Si Kulasa. Katakot-takot na pang-aapi inabot ni Kulasa. Bakit? Pagtingin ng miyembro, titignan yung ulat. Mas kapatid na Kulasa naman, napakakuripot naman, sa 10 ibinigay. Ayun. Lalaitin na yon. Hindi ho ganun si Kristo Alam nyo, yung si Kristo nung panahon niya, pinuri niya yung babaeng baong nagbigay ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beses. Bakit? Kasi ang wika, ang tinignan ni Kristo yung layunin, hindi yung laki ng pera. Yung babaeng baoy, wala namang kapera-pera kundi yun gusto lang makatulong, binigay na lahat. Ayun. Kaya, yun ikang babaeng baoy na nagbigay ng higit kaysa lahat ng nagbigay sa kabangyaman. Ganyan ba ang pamantayan nitong mga taong ito? Hindi. Ang pamantayan nito, yung pinakamalaking digits ng numero. Yun, ang pinaka-number 1 sa kanila kay Kristo, hindi po yun. Hindi ganoon ang ating Panginoong Jesus. Diyan lang makikita niyo ang pagkakaiba ng Panginoong Jesus dito sa mga taong itong nagpapanggap ng mga sa Diyos. Wala naman aamin dyan na sila hindi sa Diyos Meron ba? Pakinggan nyo. Sa isang talata ni Propeta Micas Kapitulo 3, at ang versikulo 11, ganito po ang ating mababasa, mga kababayan. Ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhol. At ang mga saserdote niya ay nangagtuturo dahil sa upa. Ang mga propeta niya ay nanganghuhula dahil sa salapi. Gayon may sasandal sila. Sila'y sasandal sa Panginoon at nangagsasabi,
Hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasamaang darating sa atin. Ano po ang sabi? Hindi baga ang wika ang Panginoon nasa gitna natin? Yun ang kanilang claim. They are of God, and God is with them. Pero ang sabi ng Biblia, ang kanilang kalidad, silang wika, ang kanyang mga pangulo, pansinin niyo sa inyong mga screen, ang kanyang mga pangulo, sila'y nagsisihatol dahil sa suhol. At ang mga saserdote niya'y nangagtuturo dahil sa upa. Kaya nga, hindi ka makatawag ng kanilang saserdote kung wala ka ibabayad, dahil sa upa. At ang mga propeta niya'y nanganghuhula dahil sa salapi. Gayunmay sila'y sasandal sa Panginoon at magsasabi, di ba ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasamaang darating sa akin. Dito po makikita ninyo mga kababayan ang kanilang layunin sa relihiyon. Yung kanilang talagang intensyon na yung sinasabi ng Biblia ang natutupad sa kanila, na meron ng wikang mga iba na sabi ni Pablo, kinakalakal ang salita ng Diyos. Ngunit ang mga apostol, hindi ang wika kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat. Gaya ng mula sa Diyos, nagsasalita kami para kay Kristo. They are instruments of Christ. Hindi sila instrument of the devil na ang kukunin sa tao ay pera at tapos ililigaw ang kanilang kaluluwa. Hindi sila kagaya ng karamihan ng wika ng mga apostol na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ito po, sinasabi natin as an eye-opener sa mga miyembro. Kasi ang mga pastor, mahirap pong mapagbago mo yan Lalo na yung kung kumita ay malalaki. Sako-sako ang pera kung ilagay sa van. At yan po talagang totoo nangyayari. Hindi balita lang sako-sako talaga ang pera. Kung hindi ka po magsusuri, hindi baling may pera Hindi naman masama yung pera Pero pag yung pera ang naging dahil ng pangangaral ng isang mangaral, sabi po ng Biblia, ang pag-ibig sa salapi, unang Timoteo sa isgis, ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nananawagan po ako sa pamamagitan ng palatuntunan ito sa lahat ng mga miyembro ng iba't ibang samahan sa ating bansa. Kung meron kayong mga alam na katiwalian sa relihiyon, sabihin ninyo, i-voice out ninyo, sumulat po kayo sa amin at atin pong pagtulong-tulungan sugpuin ang pangangalakal ng salita ng Diyos dito sa ating bansa. Ngayon pati sa politika, kinakasangkapan ng Diyos Meron ba kandidato sa pagkasenador, nakita niya raw si Jesus Christ at inutusan daw siyang kumandidato. Palagay mo kaya, yung talagang Jesus Christ ng Biblia, pasasamahin ka sa isang exercise na sinasabi ng iba, marumi? Dirty politics. Sasabihin ka kaya ni Kristo sa'yo na sumama ka dyan samantalang sa mga tunay na Kristiyano, sabi ng Biblia, huwag kayong makiayon sa sanlibutan ito. Dosidot ng mga taga-Roma yan po nakasulat. Ngayon yung mga religious people na yan, pati sa pagkakandidato sa mga posisyon sa gobyerno, nandyan na sila ngayon, pumufront na. Tutuklasin po natin yan sa susunod natin pagtatanghal. Ano ang intensyon yan? Ba't naman papasok sila sa politika? Huwag po kayo makalilimot. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.